So number 1, paano ba tayo tutugon sa ating pagkahulog sa kasalanan? Confess. Ang ibig sabihin ng confess o paghahayag mo ng iyong kasalanan sa Diyos ay pagsasabi sa Kanya na alam mo na mali ang iyong ginawa. Kinikilala mo ang standard ng Diyos na perfect at hindi ka nakaabot dito. Kaya marahil nahihirapan ka sa iyong guilt feeling. Ipahayag mo ang iyong kasalanan sa Diyos. Sabi sa 1 John 1:9, subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ayon sa talata ay kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan ay patatawarin ka ng Diyos sa mga ito. Lilinisin ka niya hindi dahil sa marami kang nagawang kabutihan kundi dahil siya ay tapat na Diyos. Ang ibig sabihin kung pinangako na niya na kung magko-confess ka ng kasalanan mo sa Kanya ay siguradong papatawarin ka, ay paniwalaan mo ito dahil kapag pinaniwalaan mo ito, ay ito ang maglilinis sa iyo sa iyong guilt feeling. Dahil sigurado ka na napatawad ka na niya. Sabi sa mga Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagpabalik loob at nagsisisi. Kaibigan, kung nagkasala ka ay huwag mo itago dahil alam na ng Diyos ang iyong kasalanan at inaantay ka na lang niya na sabihin mo ito sa Kanya. Kung ipagpapatuloy mo na itago yan, ay patuloy din siya magbibigay sa iyo ng problema. Kung magbibigay ka sa Kanya ng excuses naman, ay lalong lalala lang ang iyong problema. Pero kung ipapahayag mo ito sa Diyos, ay patatawarin ka niya at kahabagan. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano ang nadadaya ng dyablo na nag-iisip, bakit pa ako hingi ng kapatawaran? Maaaring magawa ko na naman ulit itong kasalanan na ito sa future. Kaya mabuti pang ituloy ko na lang ang ginagawa ko. Total, yun naman ang aking pagkatao. Kapatid, kung ikaw ay Kristiyano, ay makakaranas ka ng pagkondena ng dyablo. Talagang masama kang tao, hindi ka na magbabago kailanman, kaya lubos-lubosin mo na mga ginagawa mong kasalanan. Kaibigan, kailangan mong malaman na may masamang plano ang dyablo sa iyo. Nais niyang sumuko ka at huwag nang bumangon sa kasalanan. Ayaw niyang magtuloy ka sa paglakad sa tamang landas papunta sa Panginoong Hesus upang balang araw ay maging kagaya ka ng Panginoong Hesus sa salita at sa gawa. Ayaw ng dyablo na nagbabago ka. Ayaw niyang maranasan mo ang magandang plano ng Diyos sa iyo. Ikaw ay mas higit sa nagawa mong pagwawala nung nagalit ka sa iyong empleyado. Ikaw ay mas higit sa pagwawalang bahala mo sa iyong magulang. Ikaw ay mas higit sa pagnanakaw mo sa iyong kumpanya. Ikaw ay mas higit sa kung anong sinasabi ng ibang tao sa iyo. Ikaw ay mas higit sa kung anong negatibong pagtingin mo sa sarili. Ikaw ay mas higit sa sexual sin na nagawa mo. Ikaw ay mas higit sa nagawa mong kasalanan. Bakit? Dahil ikaw ay na kay Kristo na. Ikaw ay nilinis at ginawang bago ng Diyos. Hindi mo kailangang itato sa katawan mo na ako si Mr. Magnanakaw o Mrs. Swindler. No, meron kang pag-asa. Hindi ka isang tao na walang purpose sa buhay at wala ng pag-asang maayos. Hindi ko minamaliit ang kasalanan. Hindi ko din pinopromote ang paggawa ng kasalanan para isipin mo na okay lang gawin pala ang kasalanan. No, ang sinasabi ko ay kahit anong kasalanan ay may pag-asa. Dahil kung magsisisi ka, hihingi ka ng kapatawaran sa Panginoong Hesus, ikaw ay lilinisin at bibigyan ng bagong simula. Kaya paalala mo ito sa sarili na sa gitna ng iyong brokenness, sa iyong paghihirap, sa iyong mga regrets, ikaw ay mahal na mahal ng Diyos. Ikaw ay patatawarin at pagagalingin kung ikaw ay magko-confess at magre-repent ng iyong kasalanan. Kuya Mike, malala talaga nagawa kong kasalanan kasi nagawa ko ito nung Kristiyano na ako at kilala ko na ang Panginoong Hesus. Alam mo, hindi nagulat ang Diyos nung ikaw ay nagkasala. In fact, alam niya magkakasala ka pa din matapos ka manampalataya sa Kanya. Kaya nga gumawa siya ng solusyon para sa kapatawaran ng lahat ng ating kasalanan, past, present at future sins. At ginawa niya itong available para sa iyo at para sa ating lahat. Hindi siya nagsasaya dahil nagkasala ka. At hindi din naman siya galit sa iyo kung hindi nalulungkot siya dahil sa ginagawa mo sa iyong sarili. Dahil sa pagmamahal niya sa iyo ay nagdadalamhati siya dahil alam niya ang mga consequences ng mga ginawa mong pagsuway at pag-ayon sa sanlibutan. Sabi sa Efeso 4:29-31, at huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na spirito ng Diyos sapagkat ang banal na spirito ang siyang tanda na kayo sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. Mahal ka ng Diyos at nalulungkot siya kapag ginagawa mo ang pagsasalita ng masama, sama ng loob, galit at pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa at masasamang hangarin. Bakit?
Dahil alam niya nasisirain ka ng kasalanan na ito, pati ang mga mahal mo sa buhay. Tumingin ka lang sa paligid mo at makikita mo na maraming tao nakakaranas ng kahirapan dahil sa mga maling desisyon sa buhay. Sabi sa Galatians 6:7, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Alam mo, pwede mong gawin lahat. Hahayaan ka ng Diyos. Binibigyan ka niya ng free will o malayang pagpipili. Pero ang problema ay hindi mo kayang piliin ang magiging consequence sa kasalanan mo. Kaibigan, huwag mo nang antayin na anihin mo ang masamang tinanim. Kung hindi, bumangon ka agad. Talikuran ng kasalanan at lumakad papunta sa Diyos. Sabi sa Hebreo 12:6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niya mga anak. Kaibigan, kung didisiplinahin ka man ng Diyos ay hindi para wasakin ka o hindi para ituwid dahil mahal ka niya at ayaw ka niya mapahamak. Kaibigan, ang hindi mo pag-confess sa kasalanan ang maglalayo sa iyo sa Diyos. Sabi ni Alan Redpath, it is only deliberate, willful sin that has not been confessed and forgiven that makes us feel that God has forsaken us. For that sin causes Him to hide His face from us. Then sabi pa sa mga awit 32:3, nang hindi ko pa naihahayag ang aking mga sala, ako'y nanghina sa maghapong pagluha. Kaibigan, manghihina ka ng tuluyan kung hindi mo ipapahayag ang kasalanan sa Diyos. Pero kung ipapahayag mo ang iyong kasalanan ay magkakaroon ka ng kagalakan sa iyong puso dahil alam mong pinatawad ka na ng Diyos. Si George ay isang Kristiyano na nagsisikap na ibahagi ang mabuting balita sa kanyang boss. Kaya lang tumatanggi yung kanyang boss. Isang araw siya ay pinagawa ng isang bangka ng kanyang boss at ang bangka na ito ay ginamitan ng copper nails. Kasi nga naman ang pako na ito ay hindi kinakalawang. Kaya pwedeng gamitin sa paggawa ng bangka. At dahil sa mahal ito ay nag-uuwi si George pa ilan-ilan na piraso araw-araw. Ang kanyang katwiran ay mayaman naman ang kanyang boss at hindi niya ito hahanapin. Kaya lang itong mama ay na-convict ng Diyos habang siya ay nag-worship. At sinabi sa kanya na sabihin sa kanyang boss ang nangyari. Kaya lang sabi niya, hindi ako pwedeng mag-offer sa boss ko na babayaran ko isosoli yung kinuha ko na pako. Kasi sasabihin niya sa akin na ipokrito ako o nagpapanggap na Kristiyano at hindi niya nga ito ginawa. Kaya lang, hindi tumigil ang kanyang konsensya at nawalan siya ng kapayapaan sa kanyang puso. Kaya isang araw, sinabi niya rin sa kanyang boss. Tinanong si George ng kanyang pastor kung anong sinabi ng boss niya sa kanya. Sabi ng boss niya sa kanya, George, simula pa lang nung una, ang tingin ko sa iyo ikaw ay ipokrito na Kristiyano at hindi ako naniniwala sa iyo. Pero ngayon sa ginawa mong pag-amin at pagsoli ng mga pako na ninakaw mo, ay narealize ko na walang gagawa ng ginawa mo kung hindi totoo na ang Diyos ay nasa iyo. Kaya ako ay maniniwala sa iyong Diyos. Ang testimony na ito ay sinabi din ng pastor sa pulpito at isang araw ay may isang babae ang lumapit sa kanya. Sabi nito na siya ay meron ding copper nails na nagbabagabag sa kanyang konsensya. Sabi ng pastor, bakit ka merong copper nails hindi ka naman gumagawa ng bangka? Hindi nga po, pero ako po ay book lover at ako po ay nagnanakaw ng libro mula sa aking kaibigan. Kaya nag-decide po ako kagabi na tanggalin yung copper nails sa aking konsensya at sinoli ko ang lahat ng books na ninakaw ko sa aking kaibigan at ipinagtapat ko ang aking kasalanan. Pinatawad ako ng aking kaibigan at ngayon malinis na yung aking konsensya. Isang araw ay nagkwento din yung pastor ng patungkol sa copper nails nung siya ay nag-preach sa isang high school chapel. Ilang araw matapos ang service ay sinabi ng principal sa kanya na dahil sa kanyang copper nail story ay maraming ninakaw na fountain pens ang nasa uli sa kanilang may-ari. Narealize ko na hindi nakakapagligtas ng kaluluwa ang pagsusoli ng isang bagay. Pero ang isang tao na nag-confess ng buong puso ng kanyang kasalanan sa Diyos ay nalilinis ang puso at dahil dito nagkakaroon siya ng pagnanasa na ituwid ang nagawa niyang mali. Kaibigan, ano yung copper nails mo? Anong kasalanan na kailangan mo i-confess sa Diyos? Huwag kang magdalawang isip dahil nakahanda ang Diyos na patawarin ka at linisin ang iyong puso.